finals, yung tinatawag na C++ arrays. Hindi arrays, no? Arrays. Okay? Ito, nandito sa ano natin to? Sa module. Check ko lang. Open ko lang siya. Loops, arrays. Ayun siya. Kita ba yung screen ko? Class? Ha? You are now unmuted. Kita ba? Ayun ko. Hindi siya maliit. Nababasa naman. Visible? Ha? Okay. Malit siya. O, sabi dito, an array is a series of elements of the same type placed in contiguous memory locations that can be individually referenced by adding an index to a unique identifier. Nano kano, na sir? Kaba na ng binasa na. Okay, pag sinabing array, parang ganito siya. Instead of, for example, mag-i-input tayo ng 5 numbers. How many variables yung gagamitin natin? Mag-i-input tayo ng 5 numbers. How many variables? How many different variables yung gagamitin natin? Ha? Hello? Wala na naman sumasagot. Hindi ba choppy? Ha? Sagot naman. Freshman. Class, sagot. Okay lang ba? Sabihin nyo lang kung paputol-putol, ha? Hello? Wala na naman sumasagot. Parang wala tayong ano. Okay naman po, sir. Okay. So, sinabi dito, okay, question ko pala, kung mag-i-input tayo ng 5 numbers, ilang variables yung gagamitin natin? Di ba 5? Ako rin sumagot eh. Okay, so kung mag-i-input tayo ng 5 variables, 5 numbers, so gagamit tayo ng 5 variable na integer yung type niya. So in array, instead of using 5 different variables, kung mag-i-input ka ng 5 numbers, you can use 1 variable lang. No? Uy, parang maganda to ah. Isang variable lang. Hindi ka na malilito. So paano yun? Mag-i-input ka ng 5 variables, instead of magde-declare ka ng 5 variables, isang variable na lang. No? So ito siya. So try natin in C++. Ayan siya. So kapag nagde-declare ng variable, na for example, integer, pangalan ng variable, then open and close, ano to, bracket. Bracket ba to? Then, kung ilang variable yung ilalagay. For example, we have 5, no? Is equal to 2, 5, 7, open and close. So, dito yung value niya, no? Try nating i-run. Yun. Walang error. So, ganyan yung pagde-declare ng variables ng array. So, we have isang variable lang. Ilan yung laman? 5. Then, yung laman niya, ito. We have 2, 6, 9, 10, 22. Okay? Sir, paano naman po tatawagin yan? So, for example, gusto kong i-print yung pangatlong value. Yung pangatlong value which is 9. Tatandaan nyo, in an array, nag-i-start yung counting niya into 0. Okay? So yung
yung value nito is 0. No, yung location niya. Kasi nalalagay yan sa memory location ng RAM natin kapag nagde-declare ka ng array. So ito, 0 to, ito yung 1, ito yung 2, ito yung 3, and ito yung 4. Okay? Naintindihan? Try natin i-print yung pangatlong value. Cout X pangatlo. So, yung memory allocation niya is pangalawa. Kasi yung counting ng array nag-start into 0. No? Kaya number 2. Ito, 0, 1, 2. Ayan o. 0 yung number 2. Number 1 location yung number 6. Number 2 yung location ng number 9. So, kung ipiprint natin yan, iraran natin, the value of X is 9. Kasi number 2 yung memory allocation niya. Tignan nyo to. Paano sir kung 0? Siyempre, nag-start yung counting natin into 0. Ipiprint niya yung number 2. Ayan siya. Okay? So, paano kung ilalagay ko dito is 4? Ipiprint niya yung last number, which is 22. Okay? Instead of declaring 5 different variables, you can use arrays. Tipid sa code, tipid pa sa memory allocation. Tipid pa sa compiling ng program. Lalo na kung mahaba-haba na yung program nyo. No? Okay. Okay? Yun yung array. Questions? Bago tayo mag-proceed ulit. Lalabas po siya sa exam. Lalabas yan. Kahit hindi naman lumabas sa exam yan, kailangan yung pag-aralan eh. Kasi doon sa mga susunod na mga major subjects nyo, lalabas at lalabas yung mga yan. No? Kaya nga, nung prelim pa lang, sinabi ko na, this will be your foundation sa lahat ng pagdadaanan nyo sa mga programming. Kaya kung medyo nakakaintindi na kayo dito pa lang, okay, mas maganda. Kung medyo naguguluhan, practice kayo. Ganun lang yun. Na? Questions about dun sa array? Mukhang wala. So try na naman natin mga string. Pwede ka naman mag-declare dito instead of integer. You can use string. For example, string milk. So ilang value? 3 na lang. We have, syempre pag string, sabi nga natin, binibigyan natin ng double quotes. Yung kanina, wala naman double quotes kasi integer siya. Okay? So ano ba yung mga brand ng milk? Bear brand. Ano pa ba? Ano pa ba yung mga brand ng milk? You are now unmuted. Ha? You are now muted. You are now Ano unmuted. yata akong alam. Ha? Ano? Plus ka. Yun. Gumagawa kang halo-halo to. Plus ka. Okay. So, kung ipiprint natin, so, syempre, tawagin natin yung pangalan ng array natin, which is milk. Then, anong location? For example, gusto kong iprint si Anmum. Anong ilalagay nating value dun sa array natin? You are now unmuted. Pang ilan? Ha? Pang ilang value? Pang ilang location? Sabi nga natin, nag-start yung value into 0. 1, sir. Ha? 1. Yun, 1. Tama. O. Ayun siya. Okay? Nakuha? You are now muted. Nakuha? You are now Nakuha